What's up mga ka-chibi? Ako nga palang inyong Kuya Chibi, Kuya Rafi, and welcome sa The Pilgrim's Vlog, mga kwento ng Himala. Oh my God, may question mark ang ating Himala kasi sa pagkikwentuhan natin every Tuesday, mag-upload ako ng mga video. Ito yung isa sa ating mga segment ngayon dito sa ating YT channel na kung saan pag-uusapan natin ang mga kwento ng Himala. Pero ito hindi basta simpleng kwento ng Himala na maririnig nyo sa mga tipikal na simbahan, mga piyesta, ganun. Ito ay mga Himala na ayon sa kwento ng mga parishioners, ng mga taong bayan, ng mga towns, no? Na iba't ibang kwento, mapapa-question ka bigla ng totoo kaya itong mga to? Yung parang ganun, no? Dilingit sa kaalaman ninyo guys, syempre ang inyong Kuya Chibi ay laging napupunta at nagpipilgrimage sa iba't ibang simbahan. Kaya nakalap natin tong iba't ibang kwento ng Himala. No? Ang ganda ng mga kwento. At actually, mga susunod pa ikikwento natin sa inyo. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, please do subscribe, like this video, and please do share guys para mas marami pa tayong ma-reach ng mga tao na gusto makarinig ng mga ganitong kwento. So, without further ado, let's start. Pasensya na nga pala guys, no? Bago pala ako mag-start. Sorry na. Bago ako mag-start, pasensya na yung background ko ganito. Kasi, hindi dumating pa yung aking backdrop. At kailangan ko na mag-record kasi nga Tuesday ang sabi kong mag-a-upload tayo ng video. So, simulan na natin to. Di ba? Mga ka-chibi, may question ako sa inyo. Ano ba ang paborito nyong prutas, no? As for me, ang paborito kong prutas ay mangga, saging. Kasi matamis sila. Hindi ako fan masyado. Or kumakain ako although ng mga maaasim like yung santol, ganyan. O kaya yung, di ba may mga strawberry na maaasim. Pero hindi ako masyadong fan ng ganun. Depende siguro sa mood. Or yung mga manggang hilaw. Yun, somehow. Pero ako, umiikot ako sa mangga at saging. Kasi matamis, masarap sila, 'di ba? Lalo na pag season talaga nila, napakasarap. Pero, kumakain rin ba kayo guys? Or mga ka-chibi, kumakain rin ba kayo ng papaya? So, for sure, yung iba sa inyo kumakain, yung iba sa inyo hindi. Katulad ko, kumakain naman ako somehow, pero siguro sa pilitan or kapag pinilit ako ng nanay kong kainin mo yan para sustansya, masustansya yan, ganun yung nanay ko eh. So, minsan, kumakain ako, pero mas kumakain siguro ako ng papaya pag hinalo siya bilang isang gulay, yung sahog kunyari sa tinola, yung ganun, di ba? Masarap kasi siya. Pero para kainin siya bilang pruta, siguro pang himagas pag tag-init, pwede, parang ganun. Kaya ako natanong yun guys kasi ang magiging star na pagkain ngayong gabi ay si papaya, no? Si papaya. At maniniwala ba kayo na may isang imahen na nagmula daw sa papaya? Papaya. Paano, 'di ba? Paano nagkaroon ng imahen sa loob ng papaya, 'di ba? So, syempre, napapaisip kayo dyan, lalo na sa mga hindi nakakaalam ng kwento, mapapaisip kayo, ano yun? Bumakat yung mukha ng imahe ng santo sa papaya? O may nakuhang santo talaga sa loob ng papaya? 'Di ba? Of course, merong mga scientific reasons behind, pero syempre, ito yung storyline na pag-uusapan natin ngayong gabi, no? So, may papakita ako sa inyong picture mga ka-chibi. And for sure, nare-recognize nyo kung ano tong image na ito, no? So, syempre of course, lalo na sa mga Catholic, kilala nyo naman siguro ang Birhen ng Antipolo or formerly known as Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Oh, 'di ba? Or sa English is Our Lady of Peace and Good Voyage, or sa Tagalog version naman ay Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Oh, 'di ba? Medyo nag-loading ako doon ng very light lang naman. So, kaya ako may chibi dito para maipakita sa inyo lahat, guys. So, shoutout nga pala kay si Arnie na friend ko. First friend ko talaga siya sa social media.
siya yung nagregalo sa akin. Ito ang first ever chibi ko. At ito ang Our Lady of Antipolo chibi. Ito naman ay galing kay Brother Kenzo na mula naman sa Cavite. Shoutout sa inyo and thank you so much guys. Sakto siya sa akin storyline ngayon. So, yung image na pinakita ko sa inyo, medyo hawig siya dito. And siguro nga ganito rin siya kalaki, no? Kasi hindi ko pa talaga siya nakikita in person, guys. Actually, gusto ko siyang puntahan kasi sa Barangay Don Galo lang pala to sa Paranaque. But I don't know if accessible ba siya for public veneration or nasa chapel ba siya, nasa bahay ba siya ng owner, hindi ko alam. Pero, maniwala kayo sa hindi, yung image na yung bagamat ganito lang siya kaliit, ay marami nang nagawang himala, no? So, simulan natin yung storya. Kasi ito, medyo matagal na talaga siya. Actually, before World War pa. World War II, ha? World War II. Umiikot to sa istorya ng pamilya De Leon. So, ang karakter natin dito ay si Antonio De Leon, si Aling Poten, tama ba? Aling Potens at si Alberto, no? Si Aling Poten yung nanay nila, si Alberto at si Antonio ay magkapatid, no? So, si Antonio, base sa nabasa kong story, si Antonio ay nagte-train siya bilang isang militar kasi in preparation niya dun sa upcoming na World War II. Medyo nakakalungkot, no, yung intro. Kasi nga, kailangan nila, nung mga panahong yun, kailangan maghanda ng Pilipinas dahil nga sa mga pangyayaring yun, mga nangyayari. So, isa siya sa nagte-training yun, bilang maging isang militar. No? At pagkagaling niya ng Antipolo, kasi ang sabi ay galing siya ng Antipolo, pagdating nila sa kanilang bahay ay hinainan siya ng kanyang nanay sa Aling Poten ng tinola. Nako, favorite, no? Tinola, syempre masarap ang kain yan. Pag masarap ang kain natin guys, laging pagkatapos ng pagkain may panghimagas, no? Alam niyo naman yan. So ngayon, ang ginawa ni Antonio ay pinaunan niyang kumain si Alberto, yung kanyang kapatid. At pagkatapos nga nilang kumain, ay humingi sila ng panghimagas. Dito papasok si Papaya. Ngayon, binigyan ni Aling Poten yung dalawang magkapatid ng papaya. Ngayon, habang kumakain, 'di ba? Syempre, sa atin, gawin na natin mga Pilipino, no? Pagkatapos kumain, meron tayong panghimagas, no? Whether liquid yan or solid, juice yan or yung prutas. Basta after kumain, masarap na may panghimagas. So pagkakain ni Alberto, si Alberto to habang kumakain siya, may nakagat siyang matigas na bagay. So iniisip ko kasi paano mangyayari yun. Kasi pag kumakain ako or pinapakain ako ng papaya, ang ginagawa ko, tinatanggal ko muna yung buto. No? Buto muna kasi syempre diba pag hinati mo yon, maraming buto ang papaya. So tinatanggal siya, diba? Gamit ang kutsara. Siguro siya yung tipo ng taong, or siguro tinanggal niya, may natirang iba, at dahil nga kulay itim yung image, siguro ulo lang nun or yung corona lang yung nakausli, no? Hindi natin alam kung paano yung setup, pero pagkagat niya kasi matigas, so ibig sabihin hindi niya nakita na may image na dun sa loob, no? So nung nakagat na nga niya tong image na to, pinakita niya sa kanyang nanay, no? At sa kanilang mga kamag-anak. Doon nila na-realize na yung nakagat pala nilang image ay image nga ng Birhen ng Antipolo or ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Ngayon, ang ideal talaga, actually yung nanay nga, based doon sa nabasa ko rin, yung nanay, ang ginawa niya, tinago niya tong image na to for private devotion, and also, hindi lang yun, pati yung mga pinagtapyasan nung papaya, kasi nga dahil sa pangyayari yun, maiisip natin agad na may something holy siguro dun sa ano yun, or it's a sign from heaven, parang ganun, or something holy doon sa papaya kasi doon nakuha yung birhen. Hindi ko sure kung hanggang ngayon nakakip pa rin yun, pero yun kasi nasa record na tinago rin daw yun. So hindi natin sure kung nag-exist pa rin si papaya or yung
pinagbalatan or yung mga buto ng papaya. Pero ang for sure is existing pa rin yung birhen at hanggang ngayon daw ay nakikita to. Ngayon, ayun nga, dapat siya ay gagawin for private devotion. Siste, yung kwento ng birhen ay kumalat sa Don Galo na parang isang apoy, no? Kumalat siya, as in kumalat. Ngayon, yung mga tao, syempre dahil ang Pilipino ay isang likas na madasalin at almost 80% siguro ng population, let's say, or 70 naglalaro ay mga Katoliko, talagang mabilis mag-spread ang ganitong klaseng kwento. Ngayon, dinagsa ngayon ng mga tao ang bahay ng De Leon family. At doon makikita ninyo sa ibang mga picture, nakaurna siya. Meron siyang parang bahay na may glass case na merong mga bulak at bulaklak sa loob. At dahil doon, dahil nga sa sunod-sunod na pagpunta ng mga devotees, marami rin nagpapatotoo. Wala kasi ako mabasang record pa ng kung ano pa yung mga patotoo or kagalingan na ginawa or pagmimilagro ng birhen sa kanila, pero tinawag nila ang birhen bilang birhen ng papaya. Kasi nga dun siya nakuha, or Our Lady of the Papaya. At maniwala kayo sa hindi guys, maniwala at sa hindi, meron siya sariling piyesta. Oo, kasi normally ang mga fiesta kasi Catholic wise, sa liturgy natin, tatlo lang ang nagpe-fiesta ng birthday talaga nila in record. Si Saint John the Baptist, si Mama Mary, at si Papa Jesus. December 25, September 8, June. June ano ba si Saint John? Hala, hindi ko kabisado. Basta yon. The rest, ang fiesta na nila ay either death nila, death anniversary nila. Kumbaga, kung kailan sila na martyr, ganon, at so on and so forth. Basta yun yung kasi yung entrance nila papunta sa heaven. With regards dun sa Birhen ng Papaya, kasi yun naman yung date kung kailan siya natagpuan. June 23, 1937. So, up until now, sineselebrate siya dun sa Don Galo every June 23 at pinapasan siya guys. Base dun sa nabasa ko is mula sa Saint Monica or Santa Monica Chapel, di kalayuan sa bahay ng De Leon family ay pinapasan siya, pinoprosesyon siya, siguro within the vicinity of Don Galo, no? At may mga taong nagpapasan talaga sa kanya. Imagine guys ganito siya kaliit. Kasi alam ko ganito siya kaliit kasi nauso yung mga ganong klase ng images way back before, mga 90s babies, for sure alam nyo to, at lalo na kung Katoliko kayo. Nauso yung ganito kaliliit kasi ito yung mga parang travel size ng mga poon. Kasi 'di ba maraming nag-a-abroad, yung iba nilalagay sa pocket or sa bag. Ito yung parang pinaka-souvenir minsan. Ito yung kinikip nila sa kanila na mas madaling bitbitin, no? So, for sure, ganito lang din yun, kaliit. Ang sabi nila, actually, going back doon sa papaya, tiningnan nila kung may butas, kung may pwede bang pagsuksukan yung birhen dun sa balat ng papaya. Wala naman daw. So, hanggang ngayon, pala isipan paano napunta yung image ng Virgin Mary na yun sa loob ng papaya. Wala tayo dun sa mismong location kung saan nangyari ito talaga. Pero up until now, tinitingnan to bilang isang message from heaven na merong mission ang birhen doon sa barangay ng Don Galo. Up until now, ay malakas pa rin ang devotion ng mga tao at patuloy na dinadagsa ang birhen. Hopefully nga makapunta ako kasi actually kahit ako curious. Since nagpipilgrimage naman tayo sa iba't ibang mga simbahan, why not puntahan natin yon, 'di ba? Soon, sana makapunta tayo. So, yon ang kwento ng birhen ng papaya. No? Napakasimple lang ng storyline niya, pero mapapaisip ka, totoo nga kayang himala? No? Kasi, to be honest, marami nagpapatotoo. Pero kasi, hindi naman basta-basta kasi nagbibigay ang simbahan ng agad na oo nito hanggat walang investigation. So, again, sana makapunta nga tayo doon at makita natin to in person. Ma-vlog din natin ang ating pagpilgrimage papunta doon. So guys, yun ang kwento natin about sa himala
ang birhen ng papaya. So kung mayroon kayong mga alam na storyline pa na mga kwentong katulad nito, you can DM or message me on my Facebook channel. 'Di ba? So, okay ba? Okay ba yung ating storyline for today? No, nakakatuwa kasi kaya gusto ko siyang i-share kasi nga for sure, iilan lang nakakaalam ng storyline na to at binasa ko talaga siya ng binasa at inintindi ko siya ng intindi sa abot na aking makakaya, although meron pa rin akong cheat code dito, yung cellphone ng nanay ko. Okay, so bago tayo matapos sa ating kwentuhan ngayong gabi, may babasahin ako isang kwento ng miracle mula sa kapatid natin at kaibigan ko naman na si John Louis from Marikina, no, na server din sa Diocesan Shrine of Our Lady of the Abandoned sa Marikina. So ito ang kanyang kwento. Actually, ito ang kanyang intro. Baka marami ang tumas ang kilay sa patotoo kong ito. First week of May, tinamaan ako ng matinding trangkaso na sa sobrang lala ay ultimong pagtatrabaho ay di ko na magawa. Sa tuwing tatayo ako, ay natutumba ako. Dumating ang araw bago ang grand procession ng mga diocesan shrine sa St. Jerome sa Morong. Medyo malayo to Morong, Rizal. Habang nakahiga ako at nakatitig sa image ng aming patron ng pintakasing Nuestra Señora de los Desamparados, bumulong ako ng isang panalangin na sinambit. Mahal naming ina, kung nais mo po na ako ay makasama sa iyong paglalayag sa Morong, bukas ay ikaw po ang masusunod. Makalipas noon, matapos ang isang oras, tila ba nakaramdam ako ng kalakasan at paggaan ng aking pakiramdam na tila ako ay nagdaing lamang. At kinabukasan ay tuluyan akong gumaling mula sa karamdaman, bagaman hindi ako nakasama sa Morong. Dahil na din di ako nagising kaagad at nagpatuloy pa din ang aking paggaling. So may pangalawa pa to, bisperas ng kapistahan ng patrona which is May 11, ay tumungo ako sa simbahan upang tumulong sa paghanda para sa darating na pagpipista kinabukasan. Ngunit daladala ko sa aking kalooban ng isang mabigat na problema buhat sa aming pamilya. Bigat na tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung paano pagaanin. Habang tumutulong sa paggayak ng bulaklak ay tinawag ako ng aming butihing kamarera at itinaas sa akin ang isang napakalaking gampanin para sa akin na ikabit ang manto ng mahal na birhen na gagamitin para sa pagbabasbas ng besamanto de la Virgen sa kapistahan kinabukasan. I believe ito yata ay nasa likod ng altar. I'm not sure. Bawat tusok ng aspiling ay ang aking bulong at panalangin na para sa taong aking di nakasundo at nakagalit sa aming tahanan, halos kamuhian ako. Matapos ng paglalagay ng manto ay aking sambit, ikaw na pong bahala. Pag-uwi ko, ang taong namumuhi sa akin at malaki ang galit ay bigla akong niyakap kasabay ng pagluha at paghingi ng tawad. Marami pa akong munting dalangin na tinugon sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Maria sa titulo ng Nuestra Señora de los Desamparados. Wala kay kapatid na John Louis from Nuestra Señora de los Desamparados ng Marikina. So, thank you so much sa pag-share mo ng iyong story of miracle. Ang ganda-ganda, no? So, talagang nakikinig naman talaga si Mama Mary sa atin, no? And actually, marami rin akong patotoo about kay Mama Mary. At minsan nga pinupost ko to sa aking mga social media accounts, no? And yun, thank you so much guys. Kung meron rin kayong mga story ng miracle katulad nito at story ng miracle na katulad ng kay Brother John Louis, you can send it sa aking messenger para ma-feature natin sila dito sa ating YT channel. So, thank you so much guys sa inyong panonood and hanggang sa muli, kita-kits mga ka-chibi. Bye-bye!